O ayan, mismong kay Manang Aimee na po nanggaling mga ka-PL na parang nabudol ang mga Pilipino na para po sa akin at baka para din po sa inyo, hindi parang, kundi talaga namang nabudol. O ito po ang video ni Manang. Panoorin ho natin mga ka-PL. At sa mga kababayan natin dyan na ayaw nilang aminin na nabudol sila, hala sige, at tuloy lang kayo sa pagpapabudol. Hanggang sa matauhan kayo na kayo nga ay binubudol na. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna sa mga ka-DDS natin dyan at mga kababayan kong taga Davao, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike naman po sa video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang po. O eto na si Manang Aimee mga ka-PL. Napakasakit. Napakasakit ng sinabi niya. O eto na. Under Mar Rojas, tama ba? Parang yun naaalala ko eh. Oo. Ma'am, yung sabi niyo kanina ang nasisira yung admin na ang pangalan niyo. Yung sumisira si Speaker Romualdez, just to be clear, where are you referring? Hindi, itong mga away-away na to, ito nagkakagulo, talagang nalulustay ika nga yung political capital, di ba? Kasi ang laking bagay ng 31 million votes, di ba? Siyempre, nauubos yun kasi ang tao parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura, akala natin public transport, akala natin dun sa infrastructure, kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Kaya nahihilo yung tao. At minsan tinatanong sa akin ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? What can you say to criticism? Ayun. Parang nabudol o nabudol naman talaga po, Manang Aimee. Marami na ho kaming nagsasabi na hindi ho parang talagang nabudol po kami, Manang. Nabanggit po ni Senator Aimee mga ka-PL ang 31 million na ito po ang kumbaga political capital. Kaya ngayon nariyan sa Palasyo Malacanang si Boy Bangag. Di ba? Na ngayon ho, etong 31 million na bumoto sa kapatid ni Manang Aimee, unti-unti na po nalalagasan. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, nalalagasan. Nawawala. Kaya nasabi ni Manang Aimee, malaking bagay yan. Ang 31 million na ito ay political capital pero nauubos, sabi niya. Kasi nga, ang dahilan nadismaya. Maliban sa dismaya, pakiramdam ng ating mga kababayan, talagang nabudol sila. Kaya nga nauso yung salitang nabudol kami. Ako, hindi ho ako nabudol. Kasi simula nung tumakbo sa pagka-presidente, etong si Boy Bangag, hindi naman po ako nag-assume na 100% maibibigay niya sa bayan o sa ating lahat. Matutulungan niya ang bayan o sa ating lahat. Ang sa akin lang noon ay nagbabakasakali. Baka eto na yung mama, yung tao na mag-aahon sa mga taong bayan at sa bayan para umunlad naman po ang ating bansa. Nagbabakasakali lang po ako. Hindi po ako naninigurado.
Sumusubok lang po ako sa madaling salita. Ayan. Kaya, etong nangyayari ngayon na wala tayong nakikitang maganda, para sa akin, dismayado lang ako. Ayan. Ang mga nabudol, etong mga umaasa na baka sila mabigyan ng Talyano Gold. Kunin yung mga ginto, di umano, kung may ginto man talaga sila sa ibang bansa at itatapal dito sa bansa dahil nga napakalaki ng utang. Yun. Yung mga pantasya, pantasya sa politika. Yan. Mayaman ang mga Marcos. May mga ginto sa ibang bansa yan. Baka kunin nila. At bayaran ang utang ng Pilipinas, pantasya yan. Kung totoo man na may ginto sila, hindi ho nila gagamitin yan para bayaran ang utang ng bansa sa iba't ibang bansa. Kanila yan eh. Hindi ho nila ibibigay sa taong bayan yan. Maaaring, sabi natin totoo, maaaring ang dahilan para makuha ang di mo na yung mga ginto nila ay magkaroon ng isang presidente na ang pangalang Marcos. Pero pag nakuha nila, hindi ho para sa atin yun. Kung totoo man yan, ha? Para pa rin ho sa kanila yan. Ganun ho yan. Nawala po ang tatak Marcos, mga ka-PL. Infrastruktura, ha? Agrikultura, at iba-iba pa. Na ang nangyayari, PI at Chacha. Manang Aimee, kulang pa yata yung mga banat ninyo dyan sa pinsan ninyong buaya. Banatan nyo pa. At higit sa lahat, baka magkaroon ho kayo ng kaunting oras para makausap yung kapatid ninyo na huwag magpapatali sa liig sa pinsan ninyong buaya at sa asawa niya. Kasi sa aming mga palapalagay lang naman. Baka ang humahawak sa leeg sa kapatid mo ay itong si Tambaluslos at itong si Ismags. Ha? Palapalagay lang namin yan na talaga nga namang parang gano'n na rin. Kasi kung napansin ho ninyo mga ka-PL, picture sa Vietnam, ha? Nung nagpunta po sila ng Vietnam, picture taking, kasama ng ni Boy Bangag, itong mga kababayan nating Pilipino. Imbes na nasa harapan si Marcos, nasa likod lang ni Ismags. Parang siya po ang presidente ng Pilipinas. Matindi talaga to si Ismags, mga ka-PL. Sa mga kababayan natin dyan na ayaw pang tanggapin, ayaw maniwala na sila ay na budol, karapatan nyo po yan. Hindi man po namin kayo tawag nito, tinuturuan, ha? Tawag nito, sinusulsulan na huy, binubudol lang, hindi, wala. Karapatan nyo po yan, sabi ko nga karapatan nyo po na ipagpatuloy yung ipinaglalaban ninyo, pagsuporta ninyo kay Boy Bangag. Hahayaan ho namin na kayo ho mismo ang makaranas, ang makaramdam na kayo po ay binubudol na lang. Ha? Sige, tuloy niyo lang, walang problema ho. Karapatan niyo po yan. Basta kami, isa lang po masasabi namin, nagising na po kami. Nakita ho namin na ang bansa walang napapala sa administrasyon ni Boy Bangag. Hanggang ngayon, presyo na lang ng bigas, ha? Na ipinangako niya na maging 20 pesos pero walang nangyari. Hindi natupad. Lalo pang nagmahal. Ang pinakamura, kung di ako nagkakamali, 53 o 52. Ayan, mga kababayan, hahayaan po namin na kayo mismo ang magising. At dito na rin sa mga vlogger,
na masyado nyong niloloko yung mga kababayan natin na ito ang nagawa, ito na ngayon. Huwag nyo pong niloloko yung mga kababayan natin. Dahil lang sa mga bayaran kayo, binubulag ninyo ang mga kababayan natin. Huwag pong ganon, mga kapatid kong vlogger na mga bayaran. Huwag pong ganon. Sabihin po natin kung ano ang totoo. Hindi yung plano pa lang para sa inyo, nangyayari na. Plano pa lang nila na tulungan ang mga magsasaka para sa inyo, ginagawa na. Plano pa lang na pababain ang mga kababayan natin na walang trabaho para sa inyo, nangyayari na. Huwag ganon. Masyado po kayong exaggerated mag-vlog para sa ganito, para may makain kayo. Huwag ganon po. Sabihin po natin ang katotohanan. Okay? O, kayo mga ka-PL, mga kababayan, mga ka-DDS, ano ho ang masasabi ninyo? Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.